Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang kahit hindi po lang. Tulong mo na lang din sa kapwa. Alright, thank you very much po. Sa topic natin po today's video sa politics tayo guys. Harry Roque, galit na galit sa mga Uniteam. Nag-trader daw kay Binday Sara Duterte. And guys, yan ang talagang matinding batikos at banat nitong si Harry Roque sa mga uniteam nila, sa mga kakampi nila sa politika. Dahil dito, kaugnay nga doon sa confidential fund ni Inday Sara. Dahil sabi niya, bakit hindi maipagtanggol itong si Sara Duterte sa mga makabayan black? Diba? Na talagang lumalim ng lumalim, naging national issue na talagang marami ng naniniwala na ang confidential fund ay negative na ang impression ng bawat tao o bawat Pilipino ngayon. So, lumaki na lumaki hanggang sa, yun na, guys, ano na ngayon, malala na kumbaga, di ba? So, ngayon, itong si Harry Roque, galit na galit nga dahil nga parang feeling niya, iniwan nila itong si Sara o tinraidor nila, itong si Sara Duterte. Dahil sa ngayon, ay wala nang nagtatanggol kaya BP Sara, lalo na sa mga uniteam na mga kasama nila. So, sabi nga niya, durog na si Sara, wala man lang nagtatanggol. Kasi talaga namang nagulantang sila guys. Dahil dito sa confidential fund, talagang nalugmok itong si Sara Duterte. So, bago yan guys, panoorin muna natin yung video sa SMNI nitong si Harry Roque kung saan niya sinabi yung mga bagay ganito. Right? So, Hindi tayo napapakinggan. Mga partners, naku, napakaaga na high blood na ako. Bakit na kaya? Nagsimula kasi kay BP Sara, ewan ko ba ito? Kaya nga tayo nagkampihan sa politika. Kung ang mga kakampi mo pang siya magtatanggal ng budget mo, para kayo ka pa nagkaroon ng kakampi. Diba? Para kayo pa kayo lahat sinuportahan ni BP Sara nung kayo tumatakbo para sa inyong mga distrito. Di ba lahat kayo, nagpapakamatay kayo na itaas kayo ng mga kamay ni BP Sara at saka ni PBBM, tapos ngayon kayo mangunguna? Yung isa dyan, okay, tapatan lang. Yung chairman ng appropriation, hindi ako nagtataka dahil taga Bicol naman yan. Alam natin kung sino talaga overwhelming nang nalo sa Bicol. Kaya hindi ako nagtataka dyan. Pero wag kayo magpapadala dun sa iba. Yung mga iba, wag niyo pong kakalimutan. There is a reason why you opted to join Uniteam ng huling eleksyon. Dahil gusto nyong manalo. Wag naman pong ngayong nakaupo na kayo dyan, kalilimutan nyo na ang ating samahan. Meron po tayong agenda na isusulong. Agenda ng pagkakaisa. Bakit kayo pa pong sumisira ng pagkakaisa ng Unity na parang gusto nyong maghiwalay ang PBBM at Inday Sara? Kalokohan po yan. Wala po tayong makakamit. so yun guys, napanood nyo, di ba? Sabi ni Harry Roque, kasi ang parang punto niya dyan, dahil magkakampi nga sila sa Uniteam, na kahit pa itong si Inday Sara ay talagang makita mo parang garapal na dun sa pagkuha ng confidential fund na napakalaki at hindi pa nga naipapaliwanag yung 125 million na ginastos sa loob ng 19 days at ito na naman yung proposed budget niya na 650 million, diba? So national issue na to guys. So ang gusto mangyari nitong ni Roque, kahit mali na ginagawa ni Sara, kahit nagagalit na yung mga taong bayan, ay gusto niya itong mga unity, kampi-kampi pa rin. Pagtatakpan pa rin itong si Sara. Kasi nga, di ba, nung una, 3 lang ang bumabanat dito, yung mga bakabayan black nga. Dahil nga, nakita sa red flag ng COA, itong 125 million, na biglang nagkaroon ng confidential fund, na wala naman. Pero kung tutuusin guys, nung una, pinagtatanggol pa yan. Itong si Inday Sara. Unang-una, di ba, si Lucas Bersamin, yung executive secretary natin, ni Pangulong Bongbong Marcos, pinagtatanggol niya yan. Si Gibo, Chidoro, di ba? At yung pinakamatindi rin nagtatanggol yan, itong si Stella Kimbo, di ba? Talaga namang pinagtatanggol niya itong si Sara kung sumagot sa mga tanong ay talagang parang nakakalusot siya. Pero yun na nga, kalaunan, si mismong Stella Kimbo ay nagulat din, di ba? Nagulat din siya. Sabi niya dyan,
At ako rin ay nagulat. Hindi pala 19 days, kundi 11 days lang ginastos ng 125 million. So, ibig sabihin, hirap na rin siyang magtanggol. Kaya kaulihan, bumigay na rin siya. At nararamdaman na nila yung pressure ng taong bayan na talagang sirang-sira na itong confidential fund. Kahit anong gawin ng mga kampo ni BP Sara, kagaya nila Roque, nila Panelo, at mga vloggers ng mga DDS, wala. O walang epekto. Wala. Kasi sirang-sira na nga dahil nga hindi maganda. Siya nga naman nakakita, di ba? DepEd ka, Office of the Vice President. Napakalaki ng confidential mo. Di ba? Meron naman tayong national security. Meron naman tayong Philippine Coast Guard. Nataon pa na mainit ngayon ang West Philippine Sea dahil sa pambubuli sa atin ng China. So doon nakita nila Martin Romualdez, Speaker, Stella Kimbo at mga iba pang mga congressman na napapanahon na para tanggalin na yung confidential fund ni Sara. At mga, actually hindi lang siya, kahit mga ibang civilian agency para ilagay na, di ba? Ilagay na diyan sa Philippine Coast Guard dahil yan ang pinakabanta sa atin. Hindi naman yung NPA ang banta sa atin, guys. Matagal nang mahina ang NPA. Malakas siya nung panahon ni Marcos Sr., tatay ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nagkaroon ng NPA dahil nga sa kahirapan din. Injustice, di ba? Ganun nangyayari dyan. So ngayon, sa panahon natin ito, kukunti na lang yan. Mismo ng AFP nagsabi, 2K na lang yung NPA. Kaya dito harap-harapan nakikita natin at alam ng taong bayan, galit na tayo sa China. Yan ang banta sa atin ngayon. Kaya kailangan ng budgetan ng Philippine Coast Guard, di ba? Para mas dumami ang patrol vessel dyan, mas dumami pang mag-hire pa sila ng maraming tao para mabantayan ng ating karagatan. Dahil nga sinasakop na tayo ng China, lalo na dyan sa West Philippine Sea. So, yan ang hindi maintindihan, di ba? Ng iba, tanggol ng tanggol siya. Wala namang corruption, ganito, ganyan. Ito nga, di ba? DepEd Secretary yan, may mga pulis tayo sa tingin mo mas expert pa ba siya sa mga AFP, PNP, Navy, di ba? Mga talaga National Security, yan ang talagang expert pagdating sa surveillance o sa intelligence report. Kaya kailangan sila talaga bigyan ng malaking pondo. Kaya nga sa ngayon talagang wala na halos kumakampi kay VP Sara sa Kongreso at napagdesisyonan nila guys kahit anong gawin pang pagtatanggol, tatanggalin na kay Sara yung 650 million dahil ililipat yan sa Philippine Coast Guard at Navy dahil nga pambili ng mga kagamitan at balita natin magtatayo pa dyan ng construction para nga mabantay na talaga na itong teritoryo namin, hindi na kayo pwedeng pumasok dito, di ba? Yun ang plano ng gobyerno. Kaya, sa tingin natin, nakinig lang itong sila Martin Romualdez, Stella Kimbo, tsaka mga ibang congressman sa taong bayan at na-pressure na rin sila. Dahil kung ipipilit pa yan, lalo magwawala ang taong bayan. So, kaya nga, dahil dyan guys, alam naman natin na ang napakalaking epekto nito. Kaya nga sabi ko sa inyo, negative na yung confidential fund na yan. Ang patunay dito na ang tao ay naniniwala dyan na hindi tama yung ginagawa ng civilian agency, especially si DepEd Secretary Inday Sara. Kasi nga hindi naman sa security, national security, merong gaganap dyan sa education sa ang dapat niyang asikasuhin yung paggawa ng school, pag-hire ng maraming teacher. Dahil banta rin yan, kapag ang education natin ay nag-failed at bumagsak, paano yung mga kabataan? Yan ang mga susunod na leader natin, di ba? Paano yan kung wala na silang mapasok sa eskwelahan? Alam naman natin, napakalaki ng shortage. At kung hindi sila gagawa ng school, parami ang populasyon natin, lalo mahihirapan yung mga estudyante, di ba? Sa ngayon nga, may mga shifting na guys. Dahil sinyalis yan na kulang talaga ang ating mga school facilities sa mga classroom. So, kaya ang taong bayan ngayon, nagagalit na sa confidential fund yan. Kahit anong pagtanggol pa yan ni BP Sara at mga tagapagtanggol na wala yan. Ang patunay dyan, yung latest na Pulse Asia survey, di ba, na bumagsak ang approval at trust rating ni BP Sara. Kasama na rin si BBM.
Kaya 'di ba, yan ang patunay. Kaya nga sila na nababahala ngayon, 'di ba? Talagang hindi na nila alam kung anong gagawin nila kasi nga ibig sabihin yan, unti-unti nang nawawalan ng tiwala ang taong bayan dahil diyan sa sa confidential fund ni BP Sara, sabayan mo pa ng mataas na presyo ng bilihin. Kaya ang tao, parang pakiramdam mo, di ba? Gutom na nga ang tao, hirap na nga kumita, ang taas ng bilihin, tapos mabalitaan mo, kung gumastos ng confidential fund, ay wagas, di ba? 19 days, 125 million. Yun ang hindi matanggap ng tao. At hindi ito rin namang hindi ma-realize nitong sila Roque, ayan, sa SMNI at ang mga ibang sumusuporta dyan na hindi naman porket ang confidential fund ay ayaw ng taong bayan. Ibig sabihin nun, gusto ng taong bayan ng confidential fund pero ilagay sa law enforcement, huwag sa DepEd, huwag din sa OBP. Kasi ang banta talaga sa atin sa China. Alright guys? So ito kasi si Roque nawawalan na ng prinsipyo, di ba? Parang panahon ng tatay digong nito eh. Yung tatay digong nito, dati human rights lawyer yan. Maraming pinagtatanggol. Pero nung napasok na bilang spokesperson ni Pangulong Duterte, yun na. Wala nang prinsipyo. Lahat na ng ginagawa ni Duterte, tama, wala nang mali sa kanya. Kaya ngayon, marami rin galit kay Roque, hindi lang sa'yo pwede magalit. Right? So, ganito na lamang guys. Abangan niyo sa susunod ng vlog. Thank you very much po.